Purihin po ang Panginoon sa gabi ito. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay patuloy na po sa kawain po ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat po muli, Amang Diyos na nasa langit. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa masaganang ulan kanina. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat araw na lumilipas, pagpapakain, paggabay, at higit sa patuloy sa mga pang-unawa, pagpapatawad niyo sa aming mga karumihan, kasalanan na aming nagagawa. Salamat po sa inyong kabutihan at masaganang awa at biyaya na katapatan na aming nararanasan sa kabila ng aming mga pagkukulang, pagkamali. Tunay po na dakila ka, Panginoon, sa inyong mga plano at nais po sa amin. Tuloy po ikaw madakila sa gabi ito. Palayan niyo po ang prayer meeting. Ang pag-aaral namin ba ng salita, mag-usap ka at magturo sa amin sa gabi ito, mag-isa amin sa live stream. Palayan niyo po ang salita niyo at patuloy po ikaw madakila at malati sa maiksing minuto ito. Term darating pamuli po sa gabi ito sa matamis sa panang ng Jesus. Makit po muna tayo bago mag-aaral ng salita ng Panginoon. Natin, nothing but the blood of Jesus. First stanza, ready? Sing. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Rin po, Panginoon, sa awiting yan. Salamat sa banal na dugo ng Panginoon na tanging naglilinis at nagbayad po na ating mga pagkakasala. Sige po, tayo mag-aral po ng bagong chapter muna. Iwanan po muna natin ang Book of Nehemiah. Let's look on Psalms 19. Yan po natin ang Psalms 19. Psalms 19, we can see here David praise and honor the wisdom of and greatness of God. Pero yung ating pong title, Whose Errors? No? Ang ating topic ay, kanino bang pagkakamali? Okay. Sabi niya ni David ay,
in verse, sabi po niya sa verse, ano po, no? Dito po sa verse 12, ay binanggit po kasi dito yung kanyang panalangin. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Okay, so, kanino ba pagkakamali? No? Sino raw makakaunawa ng kanyang pagkakamali? So, dito po tinutukoy yung pagkakamali po ni David, yung pagkakasala na kanyang nagawa. At sino raw po makakaunawa to? Pero bago niya nakita ang kanyang mga pagkakasala, pagkakamali, ay tingnan po muna natin yung mga naunang talata. Bago niya makita ang kanyang kadakilaan ng kanyang mga pagkakasala, nakita po muna niya ang kadakilaan ng Diyos. David praised and honored the wisdom and the greatness of God, the Creator. You can see it in verse 1, makita natin si David po ang sumulat ng chapter 19 ito. In verse 1, sabi niya, ang kalangitan ay pinapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. The firmament sheweth his handiwork, yung kanyang nilikha, no? Na sangkalangitan ay makikita natin dito ang kadakilaan ng manlilikha. Hindi po ito basta sumulpot o lumitaw lang gaya ng sinasabi ng evolution ng mga taong naniniwala na walang Diyos. At ang kalangitan ay naglalarawan ng kadakilaan, kaluwalhatian, kapangyarihan po ng Diyos. And David recognized it, he honored the wisdom and the power of God, the Creator. Also in verse 2, sabi niya, sa bawat araw ay hindi mo kayang ipaliwanag, no? Ang bawat gabi ng kaalaman at katalinuhan ng malilikha niya. Kung makikita mo sa araw ang from day, the sun, and then in the evening, you can see the stars, the million of stars, na hindi kayang ipaliwanag ng tao ang karunungan at kapangyarihan ito, no? Ng kalawakan ng langit. Verse 8 tells us, David said, there's no speech nor language where their voice is not heard. Makita natin dyan. No? At walang kayang magpaliwanag, walang makayang makarinig ng mga tinig nito, no? Yung tinatawag na kalayuan ng langit, kalawakan ng langit, no? Kaya kita-kita po natin at nakita po ito ni Haring David. Their line is gone out through all the earth, their words to the end of the world. In them hath he set at the pinnacle for the sun. Parang nagyayabang po ang sun, di ba? Kaya nga sa solar system natin, ay naroon po sa kalagitnaan nito ang haring araw, na tinatawag nila, no? Ang araw na umikot po dito ang mga planeta ng solar system, no? Pero isa lang po yan, yung Milky Way ay napakarami po niyan na bahagi, no, ng mga galaxy or the stars, yung mga constellation po niyan, no? Kita po yan ng sino man tao at maging si Haring David, napagbastan po niya ito, no? Nung hindi pa natutuklasan nung hindi pa nagagawa ang tinatawag na telescope, no? Sabi ni Galileo, ang bituin, ang kalawakan ay 100 lamang ang mga planeta, no? Ang mga bituin niyan o yung mga planets niyan. Pero matuklasan po niya ang telescope ni Galileo, ay nakita niya hindi lang po 100 ang stars o ang planets. There are millions, no, thousands, makita natin yan. Hindi mabilang po sa dami ng kanyang mga nakita. Psalm 19:5 tells us, King David also said, ang araw ay parang isa daw na lalaking lumabas sa kanyang o sa kanyang ikakasal, no? As a bridegroom coming out of his chamber and rejoiceth as a strong man to run a race. No, hindi mapigilan po ng bagyo o anumang mga makita ulap ang kadakilaan ng araw, no? Pag siya ay sumikat mula yung tawag na sa from sunrise to sunset. Actually, hindi naman talaga lumulubog ang araw, pero makita natin dyan sa pagsikat na araw
ay nagbibigay ito ng init at liwanag, no? Para sa mundo, para sa tao, para sa sa buhay ng tao. Pakalaga ang init ng araw. Sa halaman, sa hayop. No? Makita natin dyan ang nilikha ng Diyos sa sangkalangitan. At sabi ng verse 6, His going forth is from the end of the heaven, His circuit unto the ends of it. There's nothing hid from the heat thereof. Dahil sa liwanag ng araw, wala pong maitatago ang tao. No? Maliban na sa gabi po na ang araw ay umiikot nga pong ang earth at nag-iiba ng kumbaga ng pesto ang earth. Kaya meron tinatawag na sunset. Because sa pag-ikot earth ay ng axis ito ay bumabaling naman ng ibang panig ng bansa o mundo. No, sa tinatawag nating kumbaga hindi nakikita ng araw. Pero makita natin nga dyan, sa pag-ikot nga nito ay pagsikat na araw ay nagbibigay ito ng kasaganaan at buhay at pagpapatuloy ng buhay ng tao sa kabila na siya ay nagpupuri o dinadakila man niya ang Diyos. Not only that, you can see how David also, in verse 7, the following verse, David praise and honor the holiness of God's word. Hindi lang din nakita kadakilaan, katalinuhan ng Diyos, kapangyarihan, nakita rin po niya ang kabanalan ng Diyos sa kanyang mga salita. And you can see it in verse 7. No, from the Creator God, nakita po niya ang kadakilaan lalo ng Diyos at kabanalan sa kanyang mga salita. Ang batas na binigay ng Diyos kay Moses sa Israel, na binabasa at nalalaman ng Israel, lalo na ng mga hari, no? Iyan ang utos ng Diyos, na ang isang hari o leader ay magkaroon agad ng kopya ng batas ng Diyos bago siya maging mamuno, no? At sabi ni David, ang batas ng Panginoon ay sakdal, perpekto. Ito ay nagbabago ng puso ng tao. Ang kapahayagan ng Panginoon ay tiyak. At ito ay nagbibigay ng karunungan. Sabi ng verse 8, ang statutes ng Panginoon ay matuwid. Ito ay nagbibigay ng kagalakan sa puso. Ang kautusan ng Panginoon ay malinis. Ito ay nagbibigay ng kaliwanagan sa mga paningin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis. Ito ay mananatili magpakailanman. Ang kahatulan ng Panginoon ay totoo at matuwid niyang sama-sama. Kaya sabi ng verse 10, ito ang batas o ang mga salita ng Diyos ay dapat naisin higit sa mga ginto. Oo, kaysa sa pinong ginto. At sapagkat ito nga ay mas matamis, no? O makasing tamis, no? Sa pulot-pukyutan at sa kanyang tinatawag na honey at honeycomb, no? So makita natin dyan, David describe here, bago natin maintindihan yung topic natin, no? Yung whose errors, yung kanyang pagkakamali. Ano ang nag-isusi para makita niya ang kanyang mga pagkakasala? Ang kanyang mga pagkakamali. Una, nakikilala niya ang Diyos na malilika. Pangalawa, nakilala niya ang Diyos sa kanyang kabanalan, sa kanyang mga salita. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi niya maunawaan ang kadakilaan ng Diyos. So, makita natin, sabi pa ng verse 11, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang kanyang alipin, ang kanyang mga hari, ang kanyang mga Israelita, ang kanyang mga priest o prophet, ay nabibigyan ng babala kung may mga pagkakasala siya, kung may pang-abuso. At sa pagsunod naman ito, may mga pagpapala. Sa pagsuway, may mga palo. Sa mga pagsunod, ay mayroong tinatawag natin diyang pagpapala. There is great reward, blessing, in obeying the word of God, in obeying God's word or God's law. And you can see here, dito lang po tayo babaling, ito gusto natin i-focus. yung errors na sinasabi ni David. Who can understand my errors? Sabi ni David. You can see here David's honest and humble admission of personal sins to God. Napakahalaga po ito yung tatawag na personal
spiritual examination ng ating puso. Alam nyo, pag wala po tayong ganito, paglapit sa Diyos araw-araw, at napakalaga bago tayong manalangin, ay talagang magbasa tayo ng salita ng Diyos. Without reading, without knowing the truth of God's Word, hindi natin makikilala sino tayo sa harapan Diyos. Una, sa salita ng Diyos, nakikita natin kadakilaan niya. Pangalawa, sa salita ng Diyos, nakikita natin ang kahalagaan ng mga batas niya. At pangatlo, makita natin ni David ang kanyang mga pagkakamali. Nakita niyang kadakilaan ng Diyos, dapat niya i-honor, nakita niya ang kabanalan ng Diyos, at nakita niya siya po ay may mga pagkakamali. Who can understand my errors? Sabi niyan, David's honest, andun na po kanyang pag-amin, pagpapakumbaba ng kanyang mga personal na mga pagkakasala. Sabi niyo, errors, hindi lang error, marami, plural, sa harapan ng Diyos. Sabi yan ng Psalms 19 verse 12, Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pagkakamali? So bakit dito sinabi ni David na his errors? Ba't hindi niya sinabi directly, my errors? Kasi general term po ito na ginagawa, makita natin lalo po sa poetry, no? Sa mga writings po ng mga poetry, no? Katulad ng Psalms, no? At lalo ng mga writers ito, ibig sabihin niya may errors, pwede naman niya sabihin, pero pinakita niya rito, gaya ng sabi ni Paul in Romans 3:10, there is none righteous, no not one. General po yun. Walang matuwid, wala kahit sa Romans 3:20, lahat ay nagkasala. Dito siya, sabi ni David, sino makakaunawa ng pagkakamali o pagkakasala ng mga tao? Pero dito, general muna niya sinabi, lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay nagkakamali. Sino nakakaunawa, nakakalam ng pagkakamali ng tao? No? Kaya dito, you can say, pagdating sa susunod na praise, kaya nga ang prayer niya, no? Sabi niya, Lord, linisin mo ko sa aking mga sikretong pagkakamali o sikretong kasalanan. Kaya dito, binanggit na niya rito yung salitang me. Di ba? Cleanse thou me. So, personal na. Di ba? Ang kanya kailinga. Pero, nag-focus muna siya na bago niya makita ang sarili niya na may problema, nakita muna niya ang kadakilaan ng Diyos, nakita niya ang kabanalan ng Diyos, nakita niya ang kabanalan ng mga salita ng Diyos. Nakita niya sino siya sa harapan ng Diyos. At nung makita niya ang kadakilaan ng Diyos sa kabanalan ng kanyang mga utos, the more you read the Word of God, the more you will understand, meron pala tayong mga pagkakamali. Walang matuwid nga, wala kahit sa ang Diyos lang po matuwid at ang kanyang salita. Kaya, katulad ng tinatawag niya nating paliligo araw-araw, napakalaga, yung ating pagtututbrush, ating paghihilamos, di ba? Yung paglalagay natin ng alcohol or whatever sa ating pagsusot ng mga bagong damit. Why we desire to be clean and to magsuot ng bagong malinis na damit o maglaba ng ating mga damit na marumi. Sapagkat aware tayo na habang tayo nasa lupa, tayo ay bumabaho, tayo naging marumi, naging malagkit ang ating mga pawis. Kaya sa magdamag nating pagtulog, kinakailangan bago tayo pumasok o pumunta sa trabaho, kailangan nating maligo, kailangan nating maghugas, kailangan nating mag-toothbrush, kailangan nating magsuot ng malinis na damit. It talks about hygiene, not only physical hygiene, but also the spiritual hygiene, the hygiene of the soul, the cleansing of the soul. At alam niyo po ba, sa sangkaterbang mga palabas na nakita natin, o mga pinipindot natin sa cellphone, wala hong mga bagay na makapaglilinis sa atin sa mga bagay. Di ba? Isa lang ang pwede maglinis sa atin. David desired to be cleansed from his secret faults. Who can understand his errors? Not only that, David also prayer of correction and cleansing from God. No? Hindi lang niya inamin ang kanyang mga pagkakasala at nagpakumbaba siya, di ba? Makita natin diyan, inamin niya ang pagkakasala niya sa Diyos, nagkasala sa Diyos. By the way, kausap po niya ang Panginoon dito, no?
sa Kanya at sa Kanya una nagkasala sa ating Creator at may mga plano sa buhay natin, pag hindi natin ginagawa ang Kanyang mga plano, makita natin, alam natin na hindi lang malukot ang Diyos, may mga babala po dyan. Di ba? But in keeping up makita, sa mga salita ng Diyos, merong mga babala. At sa pagsunod dito ay merong mga gantipala. Alam ni David, na nagkakamali siya. Inaamin niya ito. Kaya nga, nananalangin siya sa panalangin, hindi lang ito paghingi ng pagpapala. Dapat meron ka examination ng puso. Meron ka pa bang, hindi lang hingi ka na hingi, ang tanong, meron ka pa bang tinatawag na pagpapuri sa Diyos? Di ba? Adoration, di ba? Meron ka pa bang confession of sin? Di ba? Diyan papasok pagkatapos yung thanksgiving, saka yung supplication, di ba? Lagi yan, may acts. Adoration, praising God for who He is and what He has done. Di ba? Confession, meron pa ba tayong self-examination? Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Si David, nanalangin siya ng, ituwid mo ko, linisin mo ko, O Diyos, sa aking mga pagkakasala. Sabi niya in verse 13, keep back thy servant also from presumptuous sin. let them not have dominion over me. No? Then I shall be upright and I shall be innocent from the great transgression. Sabi niya, yung mga pagkakasala ko na ginawa ko, sinadya ko, di ba? Ay wag mo ko hayaan dito na malunod. Wag mo hayaan ako ay ito ay maghari sa akin. Wag mo hayaan na tuloy-tuloy ko itong gawin. Di ba? Aware si David na meron siyang kasalanang sikreto at meron siyang tinatawag na presumptuous sin. At sa paglilinis at pagtutuwid ng Diyos na hinihingi niya, alam niyang kailangan niyang mabuhay ng maayos. Mabuhay ng merong kalinisan dahil alam niya ang Diyos ay banal at hindi nalulugod sa mga pagkakasala o pagsuway sa mga kanyang kalooban. Kaya in verse 14, you can see here, in the last verse, this is his prayer. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Nawa ang mga salita na lalabas sa aking bibig at ang mga pinagmumuni-muni o laman ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa inyong paningin, O Panginoon, na aking lakas at aking tagapagligtas. Ang Diyos ang kanyang kalakasan. Ang Diyos ang kanyang tagapagligtas. Pero ang tanong, tama, ang Diyos ang nagpapalakas sa kanya. Ang pumili sa kanya maging hari. Ang kanyang tagapagligtas ang nagpapatat. Pero dito, meron si David na awareness, ano na ba ang buhay niya sa harapan ng Diyos? Lumalakad pa ba siya ng kalugod-lugod? Ang mga salita pa ba niya nakakalugod pa ba sa Diyos? Ang mga kilos pa ba niya ay nakakalugod sa Diyos? O meron na nga siyang tinatawag na presumptuous sin or makita natin dyan, secret sin. Whose errors? Psalm 19 verse 12, whose errors, you can see here, answers David's own errors. Si David mismo ang nagsasalita dito. His errors, my errors. Makita natin, kaya nga sabi niya, bakit hindi his errors? No? Sabi nga, kasi nga, hindi niya muna sinabing aking pagkakamali. Pero generally, sabi niya, it talks about his errors or my errors, the same po yan. A general question muna ang kanyang tinanong, who can understand errors in general? Sa pangkalahatan, sino makakaunawa ng pagkakamali ni David o pagkakamali ng bawat isa sa atin? Sapay ang hingi niya, kaya ang kailangan niya, Lord, cleanse thou me from secret sin. It is a personal na pag-amin, personal na panalangin, at personal na paglilinis ang hinihingi niya. Alam niya, aware siya, may mali siya. Nakita niya ang kabanalan ng Diyos, nakita niya ang kadakilaan ng Diyos, nakita niya ang kabanalan ng mga kalooban ng Diyos, at marami siyang naging pagkakasala. Marami siyang pagsuway na nagawa. Kaya sabi niya, Lord, linisin mo ko, ituwid mo ko, itama mo ko sa mga sekreto ko nagawa. Bakit niya itinanong to? Tatlong dahilan. Ang una, pinuri niya ang Diyos sa makita niya ang kanyang kapangyarihan, kadakilaan at kabanalan ito at ng kanyang mga salita. The law of the Lord is perfect. No? Gaya ng kanina nabasa natin. Pangalawa, makita natin dito, pag tinapat mo ang sarili mo sa perfect na salita ng Diyos, mas madali mo makita agad ang dumi mo. Di ba? Totoo naman po yun eh. Di ba? Para po yung salamin. Para po yan ang salita ng Diyos ay salamin na ating puso.
No? Sabi nga sa 2 Corinthians 18, what we all with open face, beholding as in the glass, the glory of the Lord. Para daw tayong, ang mukha natin, tinatapat natin sa isang salamin. Nakikita natin ng kadakilaan ng Panginoon. At tayo binabago doon sa larawan ni Kristo. No? Doon sa ating mga imperfection, na isa pa, lumakad tayo, gayahin natin pa. Binabago niya tayo from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord, tinutulungan tayong baguhin at ng salita niya, inaayos ang anuman ng mga depekto, tinutuwid, tinatama, hinuhugasan, nilinis sa pamamagitan ng salamin ng salita ng Diyos. Parang ilaw po, salita ng Diyos, sabi nga ng David, Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano sabi pa ng Psalms, John chapter 8 verse 12, di ba? Ako ang liwanag na sa libutan ko. Di ba? At he that followeth me shall not walk in darkness but shall have the light of life. Di ba? So, kung ang Panginoon ang liwanag na sa libutan, makita natin yan, at ang salita niya ay liwanag sa ating daraanan. Mas lalo natin nakikita ang kadakilaan, kabanalan ng Diyos, at mas lalo natin nakikita sino tayo. Malinis mo tayo, marumi. Marumi tayo na nangangailangan ng paghuhugas, nangangailangan ng paglilinis. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa parang salamin, ito din ay hindi lang parang salamin na ating puso at kalwa, ito din po ay ilaw. Na pag binuksan mo ang ilaw, kita-kita mo, o sa umaga lalo, kita-kita mo ang alikabok. Di ba? Tignan nyo isang bodega. Alam natin, pag bodega, marumi yan. Pero, hindi mo makikita yan pagka madilim. Ang alikabok niya, ang sapon niya. Buksan mong ilaw at kita-kita mo ang sapot ng gagamba, ang alikabok niyan, talagang madidiri ka at makita mo, ikay mapapabahin yan o makita mo, di ba? So, ganun din po sa salita ng Diyos. Marami po tayong sapot, marami tayong alikabok, marami tayong dumi sa ating puso, isip at kalwa na nararanasan natin sa araw-araw boy, lalo sa ating pagbukas, pagpindot ng mga cellphone, di ba? At napakahalaga ang salita ng Diyos na tayo'y basahin natin ito upang magkaroon tayo awareness na ang Diyos ay banal at tayo lumakad na may kabanalan sa liwanag ng kanyang salita. Pangalawa, sabi ni David, may secret fault siya. May secret fault siya at tayo na hindi natin nakikita. Cleanse thou me from secret faults. Secret faults, mga kasalanan na, number one, pwedeng nakalimutan na natin, pero nakita ng Diyos. Di ba? Nakalimutan natin, pero alam ng Diyos. Recorded niya. Pangalawa, hindi natin alam na kasalanan pala, mali pala. Di ba? Pero hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Parang yun, di ba? Di ba sa, hindi ko alam na bawal palang pumasok sa daanan niya. Hindi pwede. Di ba? Meron bang ganyan? Ignorance of the law excuses no one. Hindi pala pwedeng sabihin na bawal palang tumawid dito. Hindi ho. Dapat alam natin saan yung tamang tawiran, pero meron mga tayong sinasadya pa. Meron tayong tinatawag na blind spot sa buhay natin. Meron mga obvious sa kasalanan, pero minsan sinasadya, o minsan makita natin, hindi natin alam, guilty pala tayo. Di ba? Kaya sinadya natin o hindi. Ang tawag niya blind spots. Kasalanan din po yan. Number 3, meron tayong mga kasalanan, itinago natin. Di ba? Nililihim natin. Aware tayo. Pwedeng yan ay maling motibo, pride, inggit sa puso, karumihan, whatever. Kayabangan. No? So, samahan ng loob, galit. Di ba? Marami po yan. Kaya sabi niya pa, di ba, nagpaparumi sa tao, hindi yung pumapasok sa bibig, kundi lumalabas sa bibig. Dito si David, aware siya sa kanyang mga pagkakamali, pagkakasala. Pero mas naging aware siya nung mabasa niya ang salita ng Diyos, nung mabuklat niya ang salita ng Diyos, nung kanya itong basahin, pag-aralan, at isa't alam niya, nangangailangan siya ng paglilinis, pagbabago, paghuhugas, pagtutuwid, upang siya ay pagpalain ng Diyos at lumakad sa liwanag ng kanyang. Who can understand David's errors? Our errors. Sagot, doon sa tanong ni David, wala. Bakit? Hindi natin kayang i-audit ang sarili natin. Kung sa putos, sabi ko, hindi natin kayang perfect, isa na lang, huwag ka magsinungal. Sa buong buhay natin, kung magsisinungal tayo ng isang pagkakasala ng pagsinungaling,
araw-araw. Sa isang linggo, 7. Sa isang buwan, 30. Sa isang taon, 365. Isang kasalanan pa lang yan, ha? Huwag ka magsinunod. Paano pa kaya kung 10? Ilang taong ka na ngayon? Katulad ko, 55, going 56. Kahit i-minus ko pa yung 0 to 5 na innocency ko. So, 50 times mo sa 365, huwag mo nang bilangin. Napakarami. Pag inaudit, meron ka sa isip, sa puso, sa salita, sa gawa. Marami po. Kaya, si David, aware siya sa mga kalooban Diyos, tama o mali na ginagawa niya. Sabi ng Jeremiah 79, ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat ng bagay, at lubhang masama. Sino raw nakakalanto? Who can understand errors? Sabi ni David, who can understand his errors? Sino nakakaalam? Sino nakakaunawa? Sino pwedeng bumilang? Sino ang pwedeng magsiyasat ng puso ng tao na mandaraya na pwede mo itago sa damit? Pwede mo idago sa kapangyarihan at kayamanan na meron ka. Di ba? Sa tao mga religyoso, na katulad ko na pastor na nagtuturo, pwedeng sa paglabas ay maayos ako, pero sino nakakalam ng puso at kalooban ko? Ng mga taong matatalino at makapangyarihan at mga taong edukado at makita natin na itatago sa damit o panlabas sa pagkatao ang laman ng puso pero hindi sa harapan Diyos. Sabi ng verse 10, I the Lord searcheth the heart. Sinusubukan ko ang hibla ng kanyang mga puso upang bigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga pamamaraan, ayon sa bunga ng kanyang mga pinagagawa. Ang Panginoon ang nakakalam, ang sumisiyasat, at nagbibigay ng gantimpala o palo sa mga pagsuway sa kanyang makakala. Dahil gusto niyang maging malinis bago siya magsalita. As David said in verse 14, let the words of my mouth, nawa ang mga pagpupuri ko sa iyo, ano man ang bibigkasin niya sa kanyang bibig. Hindi niya nais maging ipokritong tao. Hindi niya nais na magpanggap na tao. Hindi niya nais na isang tao palasimbalang o umaawit pero alam niya deep inside may mga mali. Sabi niya, Lord, linisin mo ko sa aking mga pagkakasala. No. At sabi niya, upang sa gayon ang aking mga lalabas sa aking bibig, ang mga pinagmumuni-muni na aking mga puso ay maging katanggap-tanggap sa inyo o aking kalakasan at aking manunubos. Anong gusto ni David ito? Lord, linisin mo muna ang aking kalooban bago ako mangaral o maglikod. Yan ang desire ni David. Alam niya, ang Diyos ay, makita natin, hindi siya pwedeng maging blessing kung marami ang buhay niya. Makita natin yan. At sa karagdagan po, mga ilang gusto pa natin ipunto rito. Tingnan niyo po. Sabi pa rito, you can see in verse 12, the secret faults and the presumptive sin. Meron dalawang klase na binanggit si David na kasal. Yung secret faults, pwedeng hindi sinasadya, pwedeng hindi alam. Yan nga po yung mga blind spots, pero sabi niya, linisin mo ko. Sa presumptive sin, ito naman yung pwedeng mga sinasadya. Matigas ang ulo, alam mo mali, pinipilit mo pa. Rebelde, ang tawag dyan, alam niyang mali. Sabi niya, Lord, wag mong hayaang maghari yan sa aking buhay. Pasaway ako, Lord, wag mong hayaan na maging rebelde ako sa iyong harapan. Wag yung matigas ang ulo ko. Kung may mga sikretong kasalanan, Lord, nalalaman mo yan, nakikita mo yan. Huwag mong hayaan na ito ay maging bahagi ng aking puso, ng aking pagkatao. Hugasan mo ko, linisin mo ko, ituwid mo ko. Bakit? Sapagkat nais si David, mamuhay siya na may kabanalan sapagkat alam niya, Diyos sa kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na banal. At makikita natin ang solusyon ng bagong tipan dyan. Ang ganun nalang kahalaga ang dugo ni Kristong tumulo sa krus. Parehas po yan, whether secret sins or presumptive sin, ito po ay nangangailangan ng dugong banal ni Kristo na tanging nakapaglilinis sa pagbayad, na paghugas, kaya ang bawat tao ay pwede nang maligtas sa parusa sa impyerno at pwede nang makapasok sa langit dahil ang tanging banal na dugo ni Kristo lang ang pwede maglinis at maghugas ng ating pagkas. Kaya kita-kita natin ang pagiging mapalad ng mga Kristiyano sa bagong tipan. Because in the Old Testament, all the yung mga tupa, baka,
kambing na pinapatay para sa kasalan nila, mga paghahandog, hindi nakapaghugas sa kasalan yan. Yun lang ay naglalarawan ng isang araw na mayroong darating na Mesyas. Kaya nga, salamat ng dumating si Kristo. Makita tayo, lubusan na napatawad na hugasan ang bawat tao na magtitiwala sa Kanya bilang tagapagtas. Whose errors? David's errors, our errors, lahat tayo nagkakasala. Bakit niya itinanong to? Dahil nakita niya kabanalan ng Diyos sa kanyang mga salita. Alam niyang bulag tayo sa sarili nating kasalanan. At gusto niyang maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Paano sa maging karapat-dapat? Lord, linisin mo ko. Marumi ako, banal ka, linisin mo ko. Dapat meron tayong ganyang laging examination o awareness. The closer you get to the Word of God, the more you handle and study the Word of God, the more you will see the need for the blood of the Lord Jesus Christ. Bakit maraming tao ang hirap paaminin na siya'y makasal? Bakit maraming tao, sabi niya, hindi, sisimba naman ako, basta ako hindi ako pumapatay. Bakit maraming tao ganyan na yung kamatayan ni Kristo, hindi pa rin nila makita na ito ay bayad na linisa. Kasi ang tao, ang tingin niya, wala siyang karumihan o kasana. Ang tingin niya, ang batayan ng kanyang kabanalan, yung kanyang mabuting ginagawa, pero hindi yung kanyang kasamaan ng kanyang ginagawa. Sa mata ng Diyos, malito, malaking kasama, parehas na. Ano pwedeng magpatawad, maglinis? Tanging ang dugo ni Kristo. Wala na iba. So this is a humble prayer should be, search me, O God, just like David prayed, and know my heart and try me. Araw-araw dapat itong prayer natin, Lord, ipakita mo sa akin yung hindi ko nakikita. Pangalawa, hindi tayong hukom sa sarili natin. I know nothing by myself, yet am I not hereby justified. But he that judgeth me is the Lord. Sino ang sumisiyasat? Kung sino talagang judge sa atin, sa ating puso? Yung Panginoon, yung Holy Spirit, yung Word of God. Di ba? Siya dapat ang sumasala, siya ang sumisiyasat. No, hindi ko pwede sabihin, basta ako wala kasalanan. Hindi ho. Sa pamantayan ng kabanalan Diyos sa 10 utos pa, bagsak na tayo lahat. Ang batas sa Diyos, hindi tayo kaya iligtas. Hinahatulan tayo. Pero salamat sa dugo ni Kristo na ginawa niya sa krus. Yung kanyang paghihirap doon. Siya ang tinatawag nating kalakasan at tagapagtas sa sabi ni David, sapagkat siya po ang nagpapatawad at naglilinis at nagbigay sa atin ng pagkakataon para tayo ay maligtas sa parusa at makapasa. Kaya tayo lumalapit sa salita at sa Espiritu niya, sila ang makapagsabi ng totoo. Number 3, cleansing only comes from Christ. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yung cleanse daw me, natupad yan dahil sa krus, dahil kay Kristo. Kaya, what can wash away my sin? Nothing but the blood of the Lord Jesus Christ. Who can understand our errors? Cleanse thou me from secret sins. So, nawa, lagi tayong magkaroon ng awareness. Kung tayo aware na mabaho na ang ating kilikili, pinagpapawisan tayo, mabahon damit natin, di ba? Nagpapalit tayo, naliligo tayo, nagtututbrush tayo, di ba? Dapat mas aware tayo sa ating kaluluwa, sa ating puso, na nadudumihan araw-araw, lalo na paghawak natin ang cellphone o mga bagay na na-encounter natin, mga tuksot kasal sa mundo. Palinis tayo, sapagkat ang Diyos ay banal, kaya nais ang Diyos tayo lumakad na may kaba. Kahit na tayo pinatawad niligtas ang matunay na ligtas, sabi nga ng batas niya sa lumot, be holy, for I am holy, the Lord your God. Tayo manala, Lord, sa salita mo, tulungan niyo po kami. Help us to be like David. Help us to see your holiness, your greatness, your mercy and kindness. Huwag kami magpatuloy sa kasalanan. Siyasatin niyo po lagi ang aming puso. Ikaw lang taga nakakita, wala kami maitatago sa inyo. Pwede kami magpanggap, magbalat kayo sa ibang tao. Pero sa inyong harapan, wala kami maitatago. Linisin niyo. Patuloy niyang hugasan ng banal niyong dugo at banal niyong salita at banal niyong spirito ang aming puso, ang aming buhay. Sapagkat nais niyo kaming gamitin, bagamat kami po ay pinatawad yan, iligtas sa parusa sa impyerno, patungo sa langit. Hindi niyo nais kami ay manatiling mabuhay sa karumihan o kasalan. Nais niyo kaming gamitin at nais yung pagpalain ng buhay namin at hindi niyo pwedeng pagpalain ng buhay namin na marumi. At sa mga pagkukulang, sa dami na aming mga pagkakamali, salamat sa inyong kabaitan, katapatan,
May tulungan nyo kami mag-aware na lagi kaming pa-examine sa inyo, lagi kaming palinis sa inyo, sa inyong mga salita. At huwag nyo hayaan kami na tumigas sa aming puso sa kasanan, maging-rebelde kami, o baliwalain namin ang mga sikretong kasanan na nakikita nyo. Na katulad ni David, alam namin na nabuhay sa kasalanan at minsan nyo na siyang pinalo at sinuway sa kanyang mga pagkamali. Salamat sa inyong pagpapatawad, salamat sa inyong paghuhugas, salamat sa inyong paglilinis sa aming puso, at baguhin nyo kami at gamitin, at tulungan nyo pa po na maakay namin maraming kalwa patungo sa paan nyo at makita nila na ikaw lang po ng tanging kaligtasan at tanging mapagpapatawad at wala nang iba. Hindi po ang reliyon, hindi ang mabuting gawa, kundi ang ginawa mo lang doon sa krus. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan ng kaligtasan mo at kadakilaan ng kabanalan. Ito ang dating pamuli. Salamat sa gabing ito. Palain niyo po bansa, palain niyo po ang aming bansa. Tulungan niyo ang mga Baptist Church sa aming bansa sa buong mundo ng mahayo, ang mga misyonaryo. Tumawag ka pa po na maglilingkod sa inyo sa full-time ministry. Tulungan niyo ang aming bansa at maparusahan, mga dapat maparusahan, makulong ang mga dapat makulong, at tulungan niyo po ang aming executive branch, ang justice system, at ang Congress, at patuloy po, linisin niyo po ang hanay ng aming gobyerno at ang buhay ng mga mamayang Pilipino, lalo po ang mga buhay ng mga miyembro sa Baptist Churches, Lord. Linisin niyo at siyasati ang buhay namin upang kami magbigay ng kapurihan, kaluguran, at tunay na paglilingkod sa inyo sa inyong harapan ng kabanalan. Ito ang dating hiling pamuli pasat sa gabing to, na pamuli sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Magandang gabi po, see you on Sunday.